What's up everyone? Welcome to the Baggage Counter, ang podcast ng mga millennials over 30. Mahirap maging millennial na over 30. So drop your bags, i-check in nyo muna sa counter, and panoorin yung podcast na to kasi para sa inyo to. By the way, ako si Joshua, aka Galactic Shark. Kung meron kang TikTok nung pandemic, siguro kilala mo ako. Kung nerd ka na mahilig sa Marvel nung pandemic, siguro kilala mo ako. Pero basta ako yun. And I am a full-time content creator and alipin ako ng algorithm that changes faster than my joints. And my name is Daniel, and right now, ini-introduce ko yung sarili ko as Chairman D. I'm a struggling entrepreneur. Warehouse namin. Sa kanya to. And also, a dad of 2 girls. That's double the love, but double the drama. Kasi nga, babae. Sama niya pa yung nanay. Extra drama. Ako wala akong anak nga pala. Wala. Ano ko? May asawa ko pero wala akong anak. Fur parent. Ayun, yun yung contrast naming dalawa. Siya meron 2 anak. Ako, same age kami. Siya meron 2 anak. Ako wala akong anak. So, Josh, what is baggage counter? Baggage counter is, for example, if you're over 30, merong baggage na kasama yan. Isa to sa mga pinakamahirap na decade ng buhay mo, yung pagiging 30. And, we're basically all carrying something heavy. Ayun. And that's why for the next hour or half, we would like you to check in your baggage. Iwan nyo muna yung problema nyo. Iwan nyo muna yung what ifs nyo, yung bills nyo, yung problema nyo ng wife, problema nyo sa work. Just leave it. And we promise you, after this podcast, andyan pa rin yan. Balikan nyo na lang. Let us just first talk about on how to survive this game we're in right now. This is the messiest decade of your life. So drop your bags, check-in mo muna dito sa baggage counter. Tingin tayo dun. Isa pa. Check-in muna natin sa baggage counter. Alright. Alright. Ano yung alright eh? Pang-tuldok na yun eh. Anyway, ayun. So itong podcast na to, again, na-mention namin kanina, para siyang, for me, para siyang survival guide ng mga over 30s. Ikaw, ilang taong ano ba? 33. Itong February, ikaw? 32. Magto-33 sa May. Sa May? So, 2 months to 3. Hindi, alam ko na kwenta na natin yun eh. 3 months, 5 days, agwat natin. Kung makatanda ka sa akin, akala mo sobrang layo. Anyway, ito nga. So, yung segment na to, yung unang segment is, ang tawag natin dito is deep storage. So, in deep storage, pag-usapan lang natin mga tungkol sa sarili natin muna. Like ako, like I said kanina nung intro, sabi ko, I am a full-time content creator. 24/7 ako nag-work. Wala akong 8 to 5. Wala akong sweldo ng 15-30. Ganun lang yung buhay ko. Like, literal na everyday, kailangan nag-iisip ako ng content. And, ikaw, anong ginagawa mo? So, we have a business that we put up just last year. Currently, we're okay, we're doing good, but we're malayo pa dun sa goal talaga namin. And that's just a small problem that I have. Not necessarily a problem, pero baggage ko is my family. Not baggage in a bad way, but more on sila yung worry ko every day. Am I working enough? Am I earning enough? Am I providing enough? Pero baka naman pagka nagtrabaho ka masyado, alam mo yun, wala ka namang time. Actually, same. Feeling ko, similar naman ang baggages yung mga over 30. No, yung mga nanonood, no? Feeling ko same naman. Kasi ako ganun din. Like, ako, meron akong wife. Meron din akong anak, which is si Hali. Ano siya? Persian siya na cat. So, and as a content creator na walang 15-30, medyo mahirap mag-budget eh. Like, kunwari ako makuha ko ng brand deal. Malaki siya, pero hindi siya every month. Tapos hindi ko alam kung kailan siya meron. So hindi siya yung parang yung security medyo wala doon. So yun yung part ng baggage is
how would you provide if everyday walang kasiguraduhan? How will you provide? Gano'n. So, everyday tapos part pa 'yun is kailangan ko mag-isip ng content na ipo-post everyday. Yung content pa 'yun na hindi lahat ng content is may bayad. Yeah. And lagi ko pang iisipin yung engagement ko every single day. Kailangan magpo-post ako ng something interesting, something ano, and ayun like, feeling ko same lang din, na parang yung constant worry ng, "Am I earning enough? Hanggang dito na lang ba?" Alam mo yun? Meron akong na-realize ngayon lang. Sino sa inyo ni Mitch ang may regular work? Si Mitch ang may regular work. Sino sa amin ni MJ ang may regular work? Si MJ. Shoutout sa mga asawa namin for supporting us. Thank you, thank you. Thank you. Kasi yung wife ko meron siyang regular na work na siya yung merong 15, technically parang 15-30 na meron monthly. May monthly na lang, ayan. Oh, May siya monthly. yung may monthly. Tas ako is yung more of ayoko kasing sabihin na hobby kasi technically pagiging full-time content creator, job na din, eh. Medyo ano lang, kapag yung passion mo or yung hobby mo is naging work, yun yung nagka-start ng burnout. Mm. Dahil ito gusto ko 'to, gusto ko yung ginagawa 'to, kaso nakakapagod, yung gano'n. Unlike before kasi ginagawa mo siya hobby, so gagawin mo siya kung kailan mo gusto. Oo, Passion mo siya, so hindi ka obliged na parang kailangan every week may oo, kailangan yun nga, yung hobby mo kailangan mong balik-balikan. Ngayon, wala kang choice. You have to do it. You have to deal with it. Na kahit pagod ka muna, you wanna rest from it, hindi na, eh. oo. Hindi na siya gano'n. Anong meron meron akong gustong pag-usapan, how do you pick what to prioritize? Ang hirap 'no? As a kasi matanda ka na ako, alam ko na matanda na ako, ramdam ko na matanda na ako, pero parang feeling ko, mentally, parang hindi. Parang minsan nga nagugulat ako, like for example, nanonood ako ng How I Met Your Mother, tapos kunwari nanonood ako, tapos nagugulat ako, mas matanda na ako sa kanila. Yung Big Bang Theory nanonood ako isang araw, sabi 30s lang sila. Yung 30s lang, Do'n sa show, oo, parang you're 30, parang, "Oh wait, mas matanda ako, 32 na ako, eh." So, mas matanda ako sa kanila. Parang andito na dapat alam mo yung expectations ng universe, ng society, sa isang heterosexual straight male in your 30s, 'di ba? Yung expectations is provider ka. ah, Kailangan provider ka, kailangan you got it together, you got it all together. Yung pero yun nga, how do you pick what to prioritize? nung una mong tinanong yun, inisip ko paano nga ba? But I just realized na I think this is the most common answer for any, dads out there. Children, dapat yun yung, Mm, priority natin is our children. We have to give them a good future, ma-provide natin yung kailangan nila. Yun muna, kailangan nila. Kung kaya, why not provide din yung mga gusto nila? Although sabi nga nila, in the end of the day, ang kasama mo is yung partner mo. Pero for parents kasi we can't, ah, avoid na i-prioritize natin yung kids. And it's not a bad thing. For people 'no, hmm. kayo ayaw niyong Ayaw talaga. ayaw Like, magkaanak. desisyon namin na hindi talaga Yes. mag-anak. For people na gustong magkaanak, ma-e-enjoy niyo pagka may anak kayo, even if yun nga, may extra drama. Ngayon pa lang nagdadrama na anak ko, eh. Even if may extra drama, may kulit, may pagod, since you wanted it, tas nakuha mo, may-enjoy mo. Mm, Pero if kayo yung tao na ayaw niyo magkaanak, mm. tapos nagkaroon kayo ng anak, I think it's a bad idea. You just might end up regretting it. Tapos baka ma-resent mo pa yung mga anak mo. Oo, Na parang, kundi dahil sa'yo, sana ganito pa oo. ako, kundi dahil sa'yo, ganito, ganyan.
And me and for MJ, since ginusto namin, we enjoy every bit of it. Yung pagod, Mm. yung iyak nila sorry, habang nagkukuwento naiisip ko yung iyak ni Maya. Yung iyak nila maya't maya, it's a fulfilling Mm. as a parent. And yun yung maging priority mo. I think, subconsciously for every dads, mothers out there, magiging least priority na is yung sarili. So, yun nga, anak, tapos second is, alam ko mali, dapat nga unahin ang asawa. Pero parang hindi mo siya makontrol, you have to prioritize yung kids niya, tapos yung asawa. Pero siyempre as much as possible kung kaya naman, hindi sabay, Mm. both. So far kinakaya naman, ngayon. Ako naman ano, like priorities. Ayun nga, ang number one priority ko, dahil may asawa na ako, is yung asawa ko. Sound lang. Yeah, Yun. tang Ano, sorry. ano 'to? Everything else comes second. Yun talaga. Kasi siyempre, wala nga kaming plano mag-anak. So, yun nga, parang masaya naman kasi kami na dalawa lang kami. Oo. Para ano, parang parang alam ko maraming magsasabi na, "Bakit tayo mag-anak, bakit ganyan?" Marami na kaming narinig na ganyan. Trust me, sobrang dami na, paulit-ulit. "Dapat 'di kayo mag-anak." Ayaw nga namin, eh. Like hindi lang ayaw lang namin talaga. Parehas kami na yun yung desisyon namin, ayaw namin mag-anak. I'm And not sure if nasabi ko na 'to, pero mamaya na hmm, kasi baka makalimutan ko pa yung ano, sinasabi mo, eh. I'm not sure if nasabi ko na 'to. Ako, best friend ko si Josh, kahit kami ng wife ko, if kami tatanungin mo, we would want you to have kids, but hmm, we will never enforce that thought sa inyo. Kasi oo, alam din naman namin na even if kami ngayon, we have kids, alam din namin na yung hirap kung paano magkaroon ng hmm. anak. Especially sa generation ngayon, sa 6, 7, ekonomiya ngayon, parang oo. Mahal ng gas, putang ina. isa 'to sa worry ko, recently lang, giyera. Hmm, Parang nag-sorry ako sa dalawa kong anak, parang kay Micah and Maya, na parang, sorry na because of our selfishness, because of our, because of sa kagustuhan naming magkaanak, nadala hmm, namin kayo sa mundong napakagulo. mm, Tas ito yung may experience niyo, parang hindi ko nire-regret, pero I feel bad na hindi hindi man lang maganda yung mundong na abutan nila. mm. Yun, 'di ba, siyempre guilt namin yun, eh. And gano'n din sa'yo, ba't ka namin pipilitin na Oo, isa yun sa mga reason, actually na parang kaya ayaw namin mag-anak is 'pag nakikita mo yung state ng mundo ngayon, state ng kahit bansa lang, yung bansa, yung Pilipinas, economy ng Pilipinas, yung the world we live in, isa yun sa mga ano namin na parang hindi naman for me, hindi desisyon ng anak ko yun, eh. yeah. Like kami yung nagdesisyon na mabuhay siya, so dapat fully capable ako na ibigay lahat ng gusto niya, dahil hindi naman niya ginusto. Ayun, yun yung ano namin. I think yun yung ano, isa yun sa hindi natin maamin na we have kids because of responsibility sa society. Mm, Pero I think we're in denial sa fact na kaya tayo nag-anak is because, or yung mga nag-anak, because we wanted to. It's out of our own selfishness mm, talaga. Nag-anak kami, hindi naman ginusto ni Maya yun. Hindi naman ginusto oo. ni Maya. Oo, ginusto ng society, pero pagka hindi ka man nag-anak, wala ka namang kasalanan, eh. It's not, is it a sin? Pagka hindi ka nag-anak? Hindi, Hindi naman, di ba? ayun. Tsaka siguro trauma na lang din na parang pinanganak ako na hindi na-experience ko na yung mga Struggles. na-experience ko yung mga struggles to the point na parang lahat kami magkakapatid ayaw namin mag-anak. Yung Gano'n. struggles ba na na-experience mo is it something that affected yung decisions mo now? Sa kids, mga Feeling gano'ng ko ano, bagay? Like, generally oo, kung ano talaga yung upbringing mo, kung paano ka talaga, din pinalaki, sobrang maapektuhan yung decision mo para mag-anak or hindi. Feeling ko is malaking-malaking factor yung struggles ko growing up kung bakit ayoko mag-anak, gano'n. at first kami rin, nung ano, nung una, 'di sabi namin, ipon muna mga 1 year.
Pero yun nga, mas nangibabaw yung selfishness namin. Mm. Dapat 1 year muna bago kayo magkaanak, eh. Pero habang tumatagal yung as months passed by nung kasal kami, the more na na-excite kami magkaroon ng anak. Hmm. Pero we always take into consideration how much are we earning. Kasi nga, ano, hindi na ubra yung masaya lang kayong family. Iba na ngayon, For as eh. long as you're together, okay lang. Iba na, eh. It's not gonna work. Sobrang swerte nung mga Gen X tsaka boomers. Kasi nung time nila, kahit gaano karami kayong anak, maitatawid, eh. Maitatawid at maitatawid, eh. Ngayon, kahit dalawa na siguro yung nagwo-work, tapos kahit isa lang yung anak, mahirap, eh. Kahit nga wala kayong anak, eh. Kami wala kaming anak. Pero Mahirap, hirap pa eh, sa rin, hirap pa bills. rin. Like yung constant na kailangan mo mag-produce ng pera kasi kung hindi, wala. 'Di ba? Parang wait, nawala ako, eh. Ano ba yung pino-point ko dun? Tangina. Shit. So, Minsan feeling ko may ADHD ako minsan, eh. hindi minsan. Ako meron feeling ko tayong dalawa meron, eh. Feeling ko talaga. Ano? Anong Hindi ko ito problema ko, eh. Wait lang. So ano yung last mo na sinabi? Ano ba yung pinag-uusapan natin? Yung yung sa anak. Ayun, hindi ubra yung ano, yung Ayan, hindi ubra yung magkakasama kayo. So kami, yung we parang, we we wanna make ang sure importante na magkakasama tayo. ngayon nga medyo nahirapan pa nga kami. I mean, we have enough money to provide the needs. Pero I think any loving father out there, hindi sapat para sa kanila yung lalo pang babae. Tingin mo ba ubra ka lang ng ma-provide lang yung needs ng anak mo? As much as possible gusto ko, tangina pati luho. Oo, 'Di spoil. ba? Hindi puwedeng pagkain lang, school lang. Especially sa generation natin ngayon yung safety, gusto ko matuto pa yang mag-ano, self-defense. Oo, Ang self-defense ba makukuha yan ng libre? Hindi hindi, naman. oo. Kailangan mo sila enroll. Mura ba yun? Hindi rin Hindi, naman. gusto mo mura, tangina mo. Tangina mo, oo. O sabihin mo yun sa mga hold up sa kanila na tangina mo. Hindi. So, kailangan maging practical. Kailangan maging practical. Eto, and yung going to our next point, what is the importance of having the right partner? Ah, Yan, ganda 'no? Ganda. ah, 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 ako ulit. Ikaw na muna. Ako muna. Very important. As I've mentioned nga, I'm a struggling entrepreneur. So right now, yung business namin is struggling. So nandun kami sa point na wala pa kaming sweldo. Me, my brother, yung partners ko, wala pa. Right now, we just want the business to survive. Mm. Yung amin, wala muna. So, ngayon, wala akong nabibigay na money sa wife ko. Luckily, for the past few months, medyo maganda. Yung second business kasi namin to, eh. Yung unang business, Okay. okay, eh. Okay talaga Mm. yon. Kasi sweldo ko, malaking part ng sweldo ko tatabi ko for Mm. savings. Tapos pagka may bonus ako, kunyari may makuha 50, 100K, Mm. tabi kaagad yon. Ah. So, malaki yung natabi naming savings, which is why up to now, kahit paano, may pang tawid kami. And hindi naman kami yung tawid na talagang parang ano, maka-survive lang, hindi naman. Mm. Kahit paano may pang-onting ano pa Komportable rin, may naman. komportable pa rin. But then again, hindi sapat yon. Teka lang, ang layo. So, thank you sa wife ko. Thank you sa wife ko. Sobrang supportive. It's very important sobrang, sabi nga nila, sabi ni Erin Iwan ata, Mm. one of the most important decisions you'll do in your life, or maraming lalaki nagsabi nun, is yung decision mo sa kung sino yung wife mo. Mm. She'll have your back, sila yung tutulong sa'yo when you're down, sila yung kasama mong pag-angat, and that's what I'm experiencing right now. Right now na wala akong trabaho, siya yung nagsusupport sa amin. Wala akong narinig na complain. Wala akong Mm. narinig na parang, basta hindi siya nagreklamo. And I'm thankful. Tsaka hindi naman na wala kang trabaho, may dalawa nga kayong business. Wala ka lang Ambag. hindi, monthly. Oo, wala akong monthly pa. Kasi yun nga, parang itong podcast na 'to, anong oras na? 7. Dapat nasa bahay na ako.
Pero sobrang supportive niya na pinapapunta niya ako. 'Pag ini-invite mo ako sa mga event Mm. na dapat nasa bahay ako, kasama ko siya mag-alaga sa mga kids, Mm. pero pinapayagan niya ako kasi gusto niya akong mag-explore and she believes in me. She sees potential kung mag-edit ako ng video. She sees potential. Kaya, alam mo yun, best wife for me. Not the best wife on earth. I think walang Oo. perfect wife eh. Wala, You just have the perfect one for you. Oo. Someone that matches you, yung, Yung kino-compliment yung ano, ganun kayo, yung oo. strengths and weaknesses. Oo. Ako din ganyan, nakaka-relate ako diyan kasi ako hindi ko paano ko ba i-explain yung sarili ko kasi si si Mitch kasi gano'n din, sobrang supportive niya. Ang tagal ko ng full-time content creator like 2023 pa ako full-time content creator. So 3 years na, what the fuck? 3 years na ako full-time. And naitawid ko naman. Like nakakapag-provide ako, nakakapag merong monthly. Sakto siya, hindi siya yung parang overflowing, pero hindi naman kami naghihirap din. Like, for yung kabuuan ng 2025, ako lang. Mm. Yung yung content creation ko lang yung nagtaguyod sa'min for a whole year. And ngayon nagwo-work na ulit si Mitch, sabi niya sa'kin na siya na yung bahala Anak, sa itabi mo. anak itabi mo ako na. Hindi, like, yung monthly, yung siya Oo. siya yung stable kasi ito ano 'to, itong content creation, who knows hanggang kailan 'to? Who knows kung hanggang kailan ako magse-stay relevant na kumikita sa passions. Pero full support talaga siya na parang, "Hindi sige gawin mo lang yung content creation mo, like gawin mo lang siya, give it your best shot, galingan mo." Tapos siya yung merong stable na job na monthly. Tapos ayun, feeling ko sa ano talaga, sa married life, ang importante lang talaga is support and compromise. Yeah. Like, dati kasi, 'di ba, ako lang yung nagwo-work before. So, most ng mga gawain sa bahay, siya. Ngayon nagwo-work na siya, ta's work from home din. Nahirapan ako nag-adjust nung una, eh. Ako yung kumbaga marami akong inakuna na chores, Yeah. na ako na dito dahil nagwo-work na siya. Pero ngayon okey naman na. So yun nga, importance of finding the right partner is sobrang importante. Kasi maraming tao na mali yung pinili, miserable na ngayon, Oo, oo. 'di ba? Iba yung ano eh, kailangan mo talaga ng support eh. It's Mm. yung support naman, hindi lang siya yung parang, "Love, kaya mo yan, Oo, hindi go." lang yun, like Hindi lang siya verbal, yung sa action din oo. na parang taking some of your responsibilities, support na rin yun. Nasabi ko na bang ano, ako ang naghahanap na ako ng work ngayon. Na ano, na Oo, like na monthly, may monthly. yeah, for may pang-monthly kasi wala na Ta's eh. pagsasabayin mo lahat. Kakayanin yun, Kayang-kaya. double the love, double the drama, double the job din dapat eh. Kailangan eh, kasi, si Micah's turning 3, Hmm. next year 4, 4 is Oo, school time, oo, mura ba pag-aaral? I mean, oo, kung gusto mo oo, magtipid puwede naman mag-public. Disclaimer, hindi ko sasabing masama public, Pero I think anyone naman kung meron kang option na oo, i-enroll sa private, hmm. why not? So, gano'n lang din sa'kin. As much as I can, gusto ko sila bigyan ng mas magandang, alam mo yun, future sa ano. So, kailangan kong magtrabaho pa. Ayun, so gaano katagal na? 23 minutes. 23 minutes, no? Okey. Not bad. Oh, half na yun. Oo. Anyway, so punta tayo sa magpi-pivot tayo sa next segment, which is ang tawag dito is The Connection. How do you both unplug when your responsibilities never sleep? Unplug, like anong ginagawa mo to unwind, to alleviate the pressure. Kasi as husbands na nakabukod, na may sariling bahay, iba yung ano
lalo na 'pag lalaki ka, there's constant pressure, hindi nawawala yung pressure, and sometimes it gets to you. Like ako, na-experience ko na yun, eh, parang yun na lang yung nararamdaman ko, parang puro pressure na lang, na lagi akong galit. Lagi akong, "Oh shit, ano na yung next? Uy, oh shit, kailangan kong kumita. Oh shit, kailangan ko ng ano, kailangan ko ng ano yung pambabayad namin next month?" Gano'n. So, ano, ano yung ginagawa mo to unplug? Before ko sagutin 'yan, kaya I said 'di ba, sabi natin na we're not better than anyone, Oo. we're not here to preach. Pero I think ito, any responsible man, yun yung nararamdaman. Mm. If may problema kayo tapos you don't feel the pressure, you don't feel Oo. the baggage for your family, parang medyo may problema sa'yo yun. It's Oo. I think instinct yun, imposibleng hindi mo maramdaman. Oo And nga. ako, may time na talagang I think kaya nga tayo andito, because Mm. there are times na nakatulala na lang tayo, we just constantly yun ang iniisip natin, problema natin, and even if wala tayong sagot dun, sa problem na yon or sa baggage na yun, is iniisip pa rin natin siya. If it never sleeps, ito una, if it never sleeps, ako yung matutulog. Nagagawa ko naman siya, parang wala na akong magagawa, andiyan na yun, Oo. So, itutulog ko muna. Pero of course, hindi naman yun laging solution. Mm. Um, to unplug, laro. 7 nights, hindi kilalang game, tas nood na lang, kain. Alam mo, actually, naisip ko, pinaka-unplug ko is yung ano ko pa rin, si MJ pa rin, Hmm. wife. Best comfort, Mm. yakap, tulog lang katabi sila. Sobrang laking ano na, recharge. And my kids. Mm. Kahit na problemadong problemado, pag niyayakap ko sila, parang, Ano talaga? kakayanin ko 'to. Recharge talaga siya na, yung motivation ko babalik sa top Oo. 100. Ikaw? Ang ginagawa ko to unwind, mag-Fortnite. Yan, magkaiba, Lagi ako, like, literal everyday ako naglalaro Fortnite. Alam mo yung end of the day, na-excite ako kasi, maglalaro na ako. Lalaro na ako Fortnite. Kasi makakalimutan mo talaga, Oo, literal nandoon ako. Lalo na pagtapos nag-Victory Royale pa. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga matanda diyan hindi naglalaro ng Fortnite. Victory Royale Hindi is ko yung, maglalaro ng Fortnite, ina 'di mo. ba, Battle Royale? Oh. 100 players. Okay. 100 players, squad of 4. So 25 teams. 25 teams, 100 players, squad of apat kayo Gets ko, sa squad. So 25 na teams. Ang Battle Royale, free for all 'yon. So kailangan maubos mo sila lahat. Yung lahat ng players na 'yon, ubusin mo. Ubusin nyo. Victory Royale is kapag nag-top 1 kayo, naubos nyo lahat. Ayun. Wait lang, pero solo-solo lang 'to? Hindi, Ito na yung, squad group of of 4, okay, 4. okay. Pero pwedeng solo, pero laging 100 players sa isang game. So pag nanalo ka, hindi ko alam, it really takes me out of it. Pero pag natalo ka, dagdag sa baggage mo Pag yun. natalo ka, isa pa! Hanggang sa makuha mo yung victory. Hindi, yun. Ako, ayun, ano lang, laro. Lagi ako naglalaro, everyday ako naglalaro. Pero yun nga, like you said, iba talaga ang pressure sa lalaki. Tsaka, gusto ko yung sinabi mo na parang, pag hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan, ibig sabihin, hindi worth it. Oo. No? Kapag kunwari, bakit ka ba kinakabahan? Ba't ka natatakot? Kasi importante sa'yo Yeah. itong bagay na 'to. So kung hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan, hindi importante sa'yo. Oo, parang Gano'n. walang value. Again, hindi naman kami dito perfect na talentahin para sabihin ang, para sabihin sa'yo kung ano dapat ma-feel niyo. Pero yun dapat talaga, Totoo. Yun dapat, Kasi kung hindi ka ba kinakabahan? Parang yun, tinatanong ko rin yun, sa lagi na parang siguro 'pag may na-observe ka na ibang tao na hindi naman sa pagmamaliit, hindi rin sa pagmamayabang, like kung may na-observe ka lang na parang, ay, masaya na siya sa gano'n. Ewan ko, parang ang sama, Parang ang sama ko, pero wait lang, parang okey, paano ko ba sasabihin? Na parang, masaya ka na ba sa ganyan?
Yung Ah, kasi parang ang ungrateful or parang ang hateful nung dating, pero hindi, parang ako kasi parang for example, may nakita akong tao, "I want what's best for you." Para sa akin, "I want what's best for you." Parang, do you think na yan ba yung best for you? Gano'n. Like ako, like meron akong constant pressure to provide, to do what's best for my wife, to alam mo yun, na ibigay lahat ng gusto ng wife ko kasi siya yung family ko, siya yung everything, alam mo yun? So parang masaya ako 'pag masaya siya, gano'n. So ta's merong constant need na mag-pay ng bills. Siyempre ano, sa dami ng bills na ngayon, yung internet nga necessity na, 'pag walang internet nababaliw ako, eh. wala ka talagang gagawin, eh. Wala, eh. Yung TV wala na 'pag walang internet, eh. Oo. So, ayun parang masama ba ako kapag I want what's best for people, na parang minsan naisip ko na parang, "Masaya ka na ba sa ganyan?" Ewan ko, tama, ka-cut ko yun. Ah, hindi, wag mo i-cut yun. Hindi ko Iba-iba naman, eh. oo, Yun nga sabi ko kanina, may mga parts dito na we would just have to, agree to disagree. oo, Ako ang tinutukoy ko naman dun is yung believe it or not, pero there are men out there, yung mga lalaki diyan na alam mo yung wala ng makain, parang oo, cellphone na ng cellphone, cellphone, cellphone oo, tapos yosi, yung mga gano'n. Wala nang makain, meron ng threat na baka mapaalis kayo ng bahay mm, dahil wala kayong pambayad ng bills, wala kayong pambayad ng upa, pero wala ka pa ring ginagawa. oo, That's a whole different story. Pagka yun nga, hindi ka man lang natakot sa mga gano'n, oo. "Men, ayusin mo na buhay mo, tangina naman, Tangina naman, eh. ayusin mo naman." May iba kasi, even if wala sila masyadong napro-provide, they're still doing their best para makapag-provide. Sobrang Even bilib if na bilib ako sa even if gano'n. hindi enough, they're doing their best. Mm, May iba kasi, wala talaga, as in they're not oo, making the slightest effort. Wala man oo. lang kahit onting effort na Grabe sobrang makapag-provide. bilib na bilib ako dun, yung literal na kahit yung arawan, alam mo yung mga job nila kunwari construction, Oo. ano talaga, ang init-init, ang paguran talaga ta's ang baba pa ng minimum dito. Kasi parehas sila nakakabilib, eh. Nakakabilib yung mga lalaki na yung mga tao na ginagawa yung best nila kahit na maliit, Hmm. nag-e-effort sila. Nakakabilib din yung mga taong, "Tangina, walang ginagawa." Hindi ko magets, parang paano? Paano Paano? mo hindi naiisip yun? Nakikita mo yung anak mo takbo-takbo diyan, Oo. takbo-takbo lang nakahiga kang ganyan. Paano? Like, masaya ka sa ganyan? Parang isang beses si papa, father ni MJ, Hmm, inoperahan, 'di ba? hmm, Yung sa basta inoperahan. So, hmm, 1 week siyang hindi puwedeng bumiyahe ng tricycle. mm. 'Pag isang beses pumunta ako dun sa bahay niya, nagkakalikot siya kasi hindi siya mapakali ng walang ginagawa. Hindi niya kaya ng walang ginagawa. At least, kung di man siya makabiyahe sa tricycle, meron man lang siya magawa sa bahay para, Oo, alam mo yun, may magawa man, may repair man mm. lang. Ta's may mga tao, tangina, Men, walang ginagawa. real men. Pero Walang ginagawa. ayun nga, 'di ba, hindi so ano, gano'n ba? May kilala ba kayong gano'n or gano'n, may kakilala ba kayong may kapatid ba kayong gano'n, tatay niyo gano'n? Pero Comment comment yung comment. tag yung pababa. Pero yun, kasi ano, actually lumayo tayo, eh, kasi ang Sorry. dapat ang dapat na pupuntahan natin is like yung hindi, ito muna. Kasi kami, magkakilala kami ever since first year high school. Ilan taon tayo nun, 13. 13, Eh, ngayon 32 ako, 33 siya. So, ano, 2000. 2005. God, hindi tayo 13 nun. Ilang taon na tayo nun? 12 lang tayo 12, nun. 12. Oo, 12. So, 2005. 2005 Oo, tayo magkakilala. 21 years. 13, 21 this Oo, June, July, ayun, basta kung kailan umpisa ng school. yun, 21 years. So, magkakilala kami since high school. Tapos, ayun, 21 years na yung friendship namin. And, naalala mo ba yung mga time na, kasi yung segment na to is, ano,
pinagkaiba ng burnout nung 13 tayo sa ngayong 33? Anong yung dati, ano ba 'pag nabu-burnout ka as a student? Like like school stuff? Hindi ko masabi yun 'Di kasi ba? hindi ako pero 'Di ba? Like school stuff? Ah, gawa ng project? sobrang Ano? iba, eh. Kasi yung responsibilities dun if you fail, you failed lang, ganun lang. Pero ngayon kasi when Oo. you fail, sa responsibilities mo is may ibang taong maapektuhan. Hindi na siya yung something na, okey subukan ko na lang next time. Mm. Mas mabigat. I don't know how to explain, pero mas mabigat ngayon yung responsibilities and mas nakakapagod yung ngayon. Nami-miss mo ba yung yung pagiging bata? Oo, oo naman. Like yung pagiging high school, ganyan? Like ano ba yung mga ano ba yung mga ginagawa natin nun? Early 2000s, 2005? Anong mga pinagkakaabalahan natin nun? Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh, Para sa Star Wars, kaalaman, X-Men? lahat ng mga natutunan ko or mga parang naging hilig ko nung high school is because of you. Hmm. Because of you, sorry Badoy. Ah, cards, Yu-Gi-Oh! Dahil sa inyo lang, wrestling dahil sa inyo Eh, lang, ano ba? Kasi yun lang naman, eh. ano? Meron siya kasi puro Love Life ako nun, eh. Puro kalandian kasi, eh. Puro Love Life ako nun, eh. Pero 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 hindi, yun nga. Ang tanong talaga bakit ako pupunta dun is, bakit tayo nagki-cling sa nostalgia? Like like tayo as adults na, why do we always cling to nostalgia? Like, kasi comforting ba yung nostalgia or things were simpler back then? Anong pinagkaiba? Like, why do we cling na, naalala mo dati nung oo. 'di ba parang nung bata tayo Ikaw simple. muna. Kasi nag-iisip din pa ako, bakit nga ba? Kasi like ako, 'di ba usong-uso ngayon yung healing your inner child. Ako na ata yung epitome nun sa sobrang dami kong pinagbibili na laruan, yung mga cards, mga Pick up coffee. collectibles, pick up Baka coffee baka naman, pick up naman, shout coffee. out. Anyway, ayun nga, so ADHD siniit, eh, 'no? Cards, sorry. cards, mga laruan, mga ganyan, na bakit ako nagki-cling sa nostalgia? Ang sagot is hindi ko rin alam. Siguro dahil masaya maging bata, dahil comforting. Meron akong nabasa, eh, sabi, "We don't actually miss the 90s or the early 2000s." Isa pa, for soundbite, "We don't actually miss the 90s or early 2000s. We just miss being able to fail without consequences." Kasi nung mga bata tayo, pwede tayong magkamali. Allowed tayong magkamali. Eh, ngayon as adults na merong mga responsibilities, malaking mahirap magkamali. Mhm. Yun nga, may ibang tao Oo, maapektuhan. It's mahirap not just us. magkamali. Hindi lang kumbaga hindi na tayo 'to, eh. Simula nung kinasal ka hindi mo na lang buhay 'yan. Kasi feeling ko meron bang tamang sagot kung why we cling to nostalgia? Feeling ko walang eksakto para sa'kin, healing your inner child sa'kin excuse na lang 'yan. Para bumili, totoo. Wala naman akong sugat nung pagkabata, eh, pero gagawin ko pa rin. Oo, I'm not saying you have no right to buy what you want na pang-isip bata ako, isip bata talaga ako. Bahala kayo kung anong gusto niyong isipin. mm, If you wanna think na I'm immature for wanting to build Legos, mm. yung Gundam, I enjoy it. Yun lang yun. Masaya, eh. Feeling ko mali nga yung Period. branding na healing your inner child. Kasi hindi mo naman hini-heal yung inner child mo, eh. Hini-heal mo yung now. Now, yes. Hini-heal mo yung now dahil sa sobrang dami ng responsibilities, gusto mo lang ng mag-unplug. Gusto mo lang ng rest. Kasi yun lang yun. Yun lang Gusto yun. lang natin.
Selfish lang ulit tayo. Oo, Oo. yun. Parang sa anime lang kahit naman until now, hindi ka nanonood ng anime. Hindi, One Piece! nanonood ka na ba ng anime na medyo mula bata hanggang ngayon, nakakanood naman ako ng anime before, hindi naman ako deprived ng anime. Oo. But why do I still watch anime up till now? Kasi gusto ko, yun lang Oo, yun. yun lang yun Enjoy eh. lang. It's fun. Yun lang yun. Yun lang talaga yun. Like, yun lang Ngayon yung tayo, hilig mo. sorry. Hindi, walang ngayon tayo. Hirap ngayon madali na lang eh. Very accessible. Pero, hindi naman kayo bata eh. Okay lang. You do you. So, ayun. Nasagot ba natin yung tanong? Nasagot naman Ah, daw. yun nga, ulitin ko lang for sound bites. Sabi, we don't actually miss the 90s. We just miss being able to fail without consequences. Yun lang talaga yun. Kung why do we cling to nostalgia? Kasi dati, okay lang magkamali. Ngayon, hindi na okay. Kapagalitan ka lang dati. Oo. Magsosot ka lang maraming brief para pag pinalo ka, hindi ka kasakit. Nagawa nyo? Ha? Pinapalo kayo? Pinapalo kami. Nino? Ni mama, ni dad. Mukha lang hindi. Pero kasi, after nung nag-college na kami, parang hindi na kami masyadong, Well, medyo pangit naman kung college ka na oo, di ba? pinapalo ko pa rin, no? Pero pinapalo din Okay, kami. okay. Kayo, Oo naman. paano Oo kayo naman. dinisiplina? Singit ba natin? Pastor's son, Ay, oo nga! bishop's grandson. Oo. Ano, parehas pala kaming PK. So, iba ang disiplina sa amin. Oo. Bawal ang bawal ang Harry Or Potter. nasa ano ba yun? Nasa ibang segment ba yun? Okay lang yun. Okay lang nga. Okay lang yun. Lagay na rin natin. I-discuss din namin yan sa ibang week. Pero, yan. At least may idea na Oh, kayo. may idea na kayo. So, hindi, spoilers na lang. Pag-uusapan namin is how to keep barkada for over 20 years. Pag-uusapan din namin is, yun nga, yung pagiging pastor's kid. Growing up Christian and all the baggages that come with it. Amen. Tangina. Ayun. Anyway, ang susunod natin is, ito. Yung about sa hard work. Di ba yung may opportunity lang? Kung hindi. Kasi di ba? Growing up, yung generation natin, feeling ko as millennials, kasi ng mga dati, yung mga Gen X, parang sila yung parang, kailangan mo maging lawyer, kailangan mo maging doktor, kailangan mo maging ganyan. Sila yung mga pinilit. Nung time natin, parang medyo supportive na yung parents na parang, di ba? Parang, ano bang gusto mo? Like, you turn your passion into, UST to a hustle. Archie. UST Music! Parehas hindi natapos. Parehas hindi natapos. So, ayun. So, you turn your wants, your passion into hustle. That's the dream. Di ba? Ako, medyo na-chase ko yun kahit pa actually, accidentally. Pero, ano yun? Ayun, accidentally, kasi ako, like, yung for the love of geek culture, yung comics, ganyan. Na-turn ko siya into a hustle, into a passion. Pero, yung trap, medyo din double-edged sword. Yung turning your passion into your hustle. Kasi, yung passion mo nagiging chore minsan. Parang yung sabi mo kanina. Parang ako, like, gusto ko yung ginagawa ko. I love what I'm doing. I love this world, this industry, the comic books, the geek stuff, the superheroes and shit. Pero sometimes, yung passion mo nagiging chore, yun yung Silent ko nga lang to. Anyway, yun yung nagkakos ng burnout for me. Ang gusto ko lang puntahan dito, kaya natin din-discuss yun, is meron kasi akong hot take. Meron akong hot take. So, para kasi sa akin, success. Yung success, hindi lang siya, ikaw, sabihin mo rin kung anong opinion mo about this. Kasi for me, yung success, hindi siya hindi lang siya hard work. Kasi 'di ba, we were brought up na parang kailangan maging masipag ka, magsipag ka lang. Hindi yung brought up Magiging namin hanggang ngayon, yun yung Di ba? culture natin. Di ba?
At least yun yung sinasabi ng mga kilalang Oo, yung mga influencers, oo. yung mga ibang Na influencers. parang kahit sino kayang gawin 'to. Magsipag ka lang, magiging successful ka. Pero ano, minsan hindi alam ng mga tao na hindi lahat ng tao kayang gawin ang isang bagay. Na parang merong luck involved, eh. Whether you're in the right place, in the right time, Oo. the right alam mo yun? So, ano 'to? Kasi like ako, as a content creator, maraming taong mas magaling sa'kin. Maraming taong mas capable, maraming taong mas mayaman, maraming taong mas may avenue, maraming taong mas may connections. Pero I was at the right place at the right time nung pandemic na nagawan ko ng content gumawa ako ng content sa TikTok before everything started. So, para sa akin, success. Ito nga sinulat ko, eh. Ito yung hot take ko. Sabi, nobody is truly self-made. Yun ang aking hot take. You are the result of the right internet speed, the right childhood friend, and being born at a time when TikTok existed. Yun. Walang taong self-made. Ah, Like literal, you were at the right place at the right time. You were lucky. Yung hard work kasi it comes right after. Pero hindi lang hard work. Importante yung hard work for me. Malaking factor yung hard work. Malaking factor yung sipag. Pero hindi lang yun. there's this thing na I always try to remember na meron talagang swerte. Pero yung luck is hindi siya random, hindi siya Oo, parang like, loto na nanalo ka lang out of nowhere kahit wala kang well, tumaya ka anyway. Luck is a combination of preparedness and mm, opportunity. Let's say for example, may in-applyan kang trabaho. The opportunities they were there. Andun yung opportunity magkatrabaho. The question is, were you prepared for it? mm, No. Makukuha mo? Hindi. Now, prepared ka, nakapag-train ka, nakapag-aral ka, pero walang dumadating na opportunity of opportunity. work. Makakakuha ka ba ng trabaho? Hindi pwede. It's a combination. So parang yung sabi mo nga, the hard work is there. Yung to prepare yourself, work Oo. hard, just to be sure na when the opportunity comes, makukuha mo. So, ayun nga, hindi siya pwedeng hard work lang. Yung Mm, opportunity, yun yung combination nun. Parang sabi mo, you hustled nung kailan? pandemic. Pandemic. That was your opportunity. Oo. Yun nga, So, eh. yun yun. Hindi, hindi sabi nga, no, parang hard work lang, ubra na. Hindi. Na, Hindi talaga. yun, Like, siguro, from time to time, or minsan may mga 0.1%, pero hindi lang talaga siya hard work. Kasi, sa tingin mo ba, hindi hard work ang ginagawa ng mga construction worker? true. Hard work yun! Hindi ko kaya gawin yun! Literal yun. Literal na hard Mm, work yun. di ba? Marami, sobrang daming tao, mas hard worker pa sa atin kung sa Oo. hardworking. Gumigising madaling araw, mag-bike pa yan papasok, tapos Mm. bike din pa uwi, trabaho. Pero yun nga, they aren't prepared for that work na mas maganda. Wala rin silang opportunity para sa ganung bagay. So, medyo tigil natin yung agree ako doon, tigil natin yung So, kailangan hard work lang, makukuha mo lahat. oo. Hindi talaga. Feeling ko, maling advice yun. Yung sipag lang. Hard work lang. Lagi kong sinasabi kay MJ, regardless, gustuhin man natin o hindi, pero there are people out there who's hardworking, who's 10 times More hard more work. hardworking compared to us, pero hindi sila aangat. Hindi ko sabihin lahat pero Ano yun? meron at meron dyan. Oo. May mga tao dyan na kahit hindi hardworking, sinuswerte sila, andun yung opportunity lagi para sa kanila. So, aangat Wala, sila. it's a faulty system. Itong meron tayo ngayon. It's a flawed system. Kung ano yung meron tayo ngayon, kasi at the end of the day, opportunities, eh. Yun yung ano, eh, yun yung kahit bakit may mga napo-promote na hindi magaling? Bakit may mga galing na hindi napo-promote? Yun, eh, na parang at the end of the day, it's the system. So, ayun. Kasi prepared silang tumuhod kay
Kay TL, joke lang. Lumuhod kay TL, ganyan. Prepared sila prepared sila ano, ibaba yung pantalon nila para kay TL. Hindi, pero yun nga. Joke lang pala. Ay, galing tayong BPO, so puwede Ah, tayong puwede, mag-joke. puwede, Puwede puwede. tayong mag-BPO joke. Oo. Ay, gusto niyo ba BPO? Ang dami kong alam. Mahaba-habang kuwentuhan 'no? Hindi, pero yun nga, again, ano, hindi lang hard work. Kailangan i-broaden mo yung horizons mo, galingan mo mag-network, galingan mong ano, hindi talaga siya, it's inexplainable. It's You inexplainable. gave your example, I'll give Hmm, mine. 2022, may opportunity lang lumapit na magandang, pasukan ng business. We weren't even prepared, pero nung lumapit kasi opportunity, pinrepare kaagad namin yung sarili namin in just a week. So, nakuha namin yon. It was a short opportunity, pero we made the most out of it. Yung paano ba? What we earn from that is sobrang malayong maabot nung iba kahit anong kahit anong tawag dito, hard work nila. Yun nga, because we had the opportunity, and in a way, actually, we were prepared to grab that opportunity. mm, Pero marami akong kilala mas magaling pa na businessman sa'min, di hamak. I mean, masabi ko right now, baguhan pa ako. mm. Kami and my partners, we still have a lot to learn. Pero for that specific time, nakuha namin yung opportunity namin, we won. Tas naputol lang kaagad, short lang pero sulit. So that's an example lang 'no, na yun nga, hard work and, preparedness and opportunity will be your luck. Naka-lock, hindi Ayun, ah, asan na ba? wait, ano na tayo, eh, dito na tayo sa next segment is yung the packing list. Packing Packing list. list. So ito, ano, what is that one item that is currently saving your sanity? It may be a thing, a game, a hobby, anything. What is saving your sanity? Parang napag-usapan natin kanina. Parang, Napag-usapan natin parang ano yan. na to eh. Oh. Napag-usapan natin. Narinig ko na kanina, okay na yan. Family Fortnite. Oo, Oo, family family Fortnite. Okay. Fortnite. Okay na. Na ano eh, alam mo, ADHD kami dalawa eh. Ito. Next is, napag-usapan na rin natin. Pero, ito is yung redundant baggage. Ito, ano, in character naman kasi yung pangalan redundant baggage. Yung hustle culture, di ba? Yun nga, napag-usapan na natin to eh. Ah, Yung dropping the idea that if you aren't grinding 24/7, you're failing. Napag-usapan na natin to kanina. Okay na yun. hindi eh. Hindi Medyo masyado? medyo hindi masyado eh. Oh, sige, Na sige. parang Okay. Sige, ang ano pag-usapan kasi natin. natin is yung opportunity ganun, pero sinasabi diyan is yung if you're not grinding, you're failing. Medyo alam ko we have to explain this deeper kasi Pwede. kanina Oo, sige. kaya na-mention mo na ano 'di ba, na parang hanggang diyan ka na lang ba, wala ka na bang ibang gagawin? Mm. That's a different story. Yung sinasabi mo is parang you're just wishing for someone else to be better than what they are now. Oo. Pero meron kasi na sinasabi nga nila na if you're not grinding, You're you're failing. failing. Um, Iba-iba tayo eh. Some people are contented na sa kung anong meron sila. Mm. And hindi yung contented na bagsak sila. Yung kaya 'di ba sabi ko, wala silang ginagawa na Oo. tawag Iba dito, yun, wala iba namang yun. iba yon, ha, iba yon. What I'm saying is for people na masaya silang napo-provide nila yung needs nila. Mm. Kasi ano eh, non-negotiable ang mag-provide ng needs. Oo, bare minimum yun. Bare minimum Bare 'yun, minimum yun. oo. As a 30+ heterosexual male with as a 30+ married heterosexual male na mayroong responsibilities, bare minimum na sagutin mo yung bills. Bare Oo. minimum na sagutin mo yung needs ng family mo. Pero if 'yun lang naman yung gusto mo, and you're Hindi working enough, mali yun. oh, nothing wrong, you're not failing. Oo, Masaya ka? masaya. O yun, Okey, sige masaya ka. okey lang. Sabi nila kailangan mo mag-grind kasi ngayon mga ano, eh, sobrang competitive ng mga Hindi, tsaka ka-generation mo, eh. generation
Pares tayo millennial. Generation mo, sobrang competitive Hindi, na. feeling ko, isa sa mga reasons kung bakit merong gano'n na if you're not grinding, you're failing, is Social because media. of social media. Naisip ko lang din yun. Social media. Kasi nakikita, kailangan lagi mong pinapakita, kailangan laging ganyan, kailangan laging nakakaangat ka. Parang same sa wedding. Yan. Related to. Sige, Same sige. sa wedding. Before naman, di naman yung grande mga wedding eh. Hmm. Simple lang. I mean, meron. Oo. Pero ngayon kasi parang there are couples out there na pinapa-grande nila because of social media. Gusto nila, I wanna post my wedding na. Kailangan may hashtag. Kailangan may hashtag. Oo. Because of social media. Oo. Civil wedding. Civil wedding Civil din ako. wedding. Civil wedding din. Literal na, yung, nandun ako sa best man. Best man. Witness. And it's not us being lazy Oo. Hindi siya yung, gusto namin na intimate yung wedding kasi, napag-usapan namin to ni Mitch na parang, bakit ka pa mag-i-invite ng mga tao na wala naman yung hindi nag-factor in sa relationship nyo. So parang, syempre invite mo family, matik family. Yung close circle. Mas maganda na yung close circle mo lang yung andun. Para sa akin kasi nung wedding namin, iba yung comfort na you are surrounded with the people you're close with. Hindi yung isipin mo pa na sino yun, sino to. Di ba? Sorry. Parang napapalayo. Hindi gusto ko mag-usapan yan, pero feeling ko nalalayo ulit tayo. Nalalayo. Social media. Pag-usapan natin sa ibang episode yan, yung wedding. Gawa tayo ng episode for wedding. Siguro mga week 5. Sama natin sila. Pwede. Sama natin sila. Kaso pag sinama natin sila, lumalayo ulit tayo. Kaya mo na. Yeah, social media yung mga nag-grind din is ayaw lang nila ma-admit, pero it's more on, gusto mo i-prove sa ibang tao na you're working real hard, you're successful. Honestly, minsan mas nakakaingit pa ako mas naiingit ako sa mga taong simple yung buhay. I'm not saying I want that kind of life, pero I'm saying gusto ko yung nakakaingit yung contentment. Oo. Kasi ako, aminado ako, hindi ako content. Ako rin. Aminado ako na parang, gusto ko nito. Gusto ko sabihin contented ako. Contented naman din ako. Gusto ko rin, for the record, I am so content. Pero kasi, I want more. For example, like, ganwari, yung sa simpleng phone lang. Simpleng phone lang, ako naka-iPhone 15 na, parang, gusto ko pa ng so mas maganda. Hindi naman siguro mawawala sa tao yun, pero nakakainggit kasi yung mga tao na parang, masaya na ako dito masaya ako Parang, okay lang. Nakakaingit talaga. Gumagana pa naman yung phone ko Hindi yun sarcasm, pero nakakaingit talaga. Kasi, siguro, it's a human flaw talaga na parang, for example, ako meron akong PC. May PC ako. Siyempre gusto ko masugod ang PC. Gusto ko pang bilang ng ganito. Yung kotse pa lang, kotse ko. Di ba? 2004 Nissan Sentra. Siyempre, parang, gusto kong lagyan ng gusto ko lagyan ng ganito. Gusto kong ipapintura. Gusto kong ipalagyan ng accessory. Yung gano'n. Yung tipong, gumagana naman siya. It's perfectly functional as it is. Pero parang, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng to. We want more, pero hindi tayo yung tipo ng talagang mag-grind ng sobra para lang makuha. If meron, opportunity to afford it, di thank you. Kung wala, happy ako. lang, Happy talaga. Happy naman. Like, hindi naman. Like, happy. Happy talaga. I think minsan nga, masyado natin minamasama yung word na inggit. I think okay, I could be wrong, pero I think minsan okay lang mainggit. Feeling ko kasi yung Depends on how you carry yung envy. Feeling ko context matters Hindi envy Hindi rin siya jealousy Like, parang inspiration siguro. Okay. Kasi sa Tagalog, inggit lang yung word Walang ibang word na parang nakakainggit yung ganyan. Pero, hindi ka talaga like inggit na parang, kailangan may ganun din ako. Hindi Like, siguro wala ba ibang word sa inggit sa Tagalog? Pwede tayo mag-invento. Pwede tayo.
Pwede tayong mag-invento kung wala pa. 'Di ba? Like, ang 'pag sinabi mong gusto ko gano'n din ako, parang inggit din, eh. Pero, yun nga, siguro in English parang nakaka-inspire na Oo. na gawing parang gusto ko yun, pero hindi kayo parang, kailangan Yun nga, it's hindi ko depende kung paano mo i-carry yung nararamdaman mong yun. Will you oo, take it negatively oo, or positively? mm. So ayun, ano yung topic natin? Anong topic natin? Ito Oh, po ang podcast na walang walang form. alam mo nag-worry ako kung magsa-succeed ba 'to. Marami tayong napag-usapan kaso ang gulo, eh. Okay lang 'yan, gets niyo naman, magulo rin naman kayo mag-usap, 'di ba? Kami Parang lang? ano, Okay. parang yung sa anime parang ano 'to, eh, Naruto. Ano? Ang daming talon. Ang daming Ito yung story, ta's ang daming fillers. oh. Sobrang sobrang daming fillers. Kaya ito minsan nafi-feel ko, sayang sa pera, pero minsan gusto ko magpa-consult kung may ADHD kaya kasi hindi ko talaga Ay, alam mo, mapigilan. ako din, feeling ko meron. Ayokong mag-self-diagnose, Oo, pero tangina, eh. Hindi talaga ako maka-focus, hindi ako magaling. Like for example, 'di ba marami kang mga nakikita sa TikTok na parang symptoms, oo, gano'n. oo, Parang oo, sabi ko, oo. "Parang swak lahat, parang swak lahat sa'kin." Bakit pero ayoko naman mag-self-diagnose. Gusto kong mag-try magpa-diagnose, pero paano kung hindi? 'Di ba? Oo. Ano, ganito lang talaga ako? So may sayad ka pa rin pero wala kang Pero diagnosis. technically hindi, dapat. Malinis ka pero may problema ka. Hindi Gusto ko mag-sorry, sa pinupuntahan kong church, pero honestly nahihirapan akong makinig sa church talaga. So kailangan 'pag pumunta akong church, kailangan yung pastor sobrang galing para mm, makuha yung attention ko. Kasi if hindi siya yung sobrang galing na speaker or hmm. kahit hindi sa church, 'pag hindi sobrang galing ng speaker, attention span ko diyan parang mga 3 minutes, 5 minutes tapos magde-daydream na ako. Tapos susubukan kong bumalik dun sa discussion, tas 3, 5 minutes babalik na ulit. Wag mo sabihin sa'kin dahil sa tablet 'to, wala pang tablet nung bata ako. Oo. Well, ewan ko, pero alam mo ba, napansin ko lang na yung mga katulad natin na parang ganito rin, yung ganito mag-isip, most of us na medyo magulo, nasa creatives. Pansin ko lang, kasi parang lahat ng mga friend ko na content creator, ganito din, mga scatterbrain. So, ito nga hirap na hirap ako, eh, feeling ko may-e-enjoy nila. May certain quirks naman yung pagiging ganito na May fear ako na 'pag nanonood, "Putang ina 'to, ba't biglang lumipat yung topic?" Parang ito, ADHD hindi naman 'to kasama sa baggage, eh. oo. Pero Pero medyo 3 minutes natin pinag-uusapan ngayon. oo, sorry. Sorry, balik. Feeling ko magugustuhan nila 'yan. Feeling ko naman there's a certain charm to it, yung ganito. So, feeling ko ganito rin magulo din kayo mag-usap, 'di ba? Aminin niyo na. Hmm, Anyway, yun nga, last. Ito yung last na point na nasa ating siyempre kailangan merong bullet points kasi mawawala talaga kami 'pag wala. oo. Ito yung isa sa mga sinabi ko sa'yo kanina na yung resting as an act of defiance, yung kailangan nating i-rebrand yung concept of doing nothing. Kasi parang na-villainize yung rest. Sa age natin, yung rest parang medyo villainized. Na parang, yung doing nothing is laziness. Doing nothing is laziness. Pero yung doing nothing, kasi ako, I'm constantly on. Kailangan lagi ako nagko-consume kasi mapaghuhulihan ako ng algorithm, eh. Hmm, So, like, alam mo yung pressure of constantly producing something as a content creator, yun, eh. Merong pressure na gano'n, eh. Pero kailangan i-rebrand natin yung rest, yung doing nothing. Hindi siya masama. Hindi masama to do nothing, to rest. to rest. Ayun.
Pero hindi naman yung katulad yung katulad ay, Oo, oo, kasi sabi mo. baka naman sabihin ko contradicting kanina yung sabi namin na it's different when you're just resting and yung after, I mean, Grind ka, 'di ba? Grind, 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 everything grind. that's Yes. going on, wala nang pambayad ng bills, nag-rest ka pa rin, that's a different Iba yun, topic. iba yun. Okay, Dito yun. may negligence sa dun, eh. Oo. Meron ng ibang taong naapektuhan. Ito, it's just for Rest. rest. Uh, Kasi hindi nga ay tuloy na sabi natin, I disagree na kailangan you have to keep on grinding. Kailangan hardworking ka all throughout. Parang if you're resting, you're not maximizing everything, Oo. you're missing out on something. Eh, hindi eh, napagod tayo eh. Oo. Oo, I mean, medyo paradox pero kailangan mo ng rest, eh. Minsan, yung sarili mo yung kalaban mo. Minsan, yung kaka-pressure mo sa sarili mo, yun yung magiging downfall mo. if there are people out there na para sa kanila ang success is walang rest, kailangan diretso, you do you, pero wag ano, wag niyo i-impose sa amin na kailangan 100% working, grinding. Kailangan namin ng rest, You are oo. allowed alone time. You are allowed to rest. Alone time, Ayun. alone Kasi time. Ginagawa mo yung uwi mo galing sa medyo nakakapagod na nasa kotse event, lang? Nasa kotse, kotse lang, nakaganyan, no? park, wala, hindi nagse-cellphone, hindi ka rin O, natutulog, di ba? Alam ko, matik nung sinabi mo, alam ko, nagets ko na yun yun. Yung pag-uwi mo, nasa kotse ka lang. Ganyan ka lang, oh. Okay. nakakaano siya, ang sarap ng reset Oo. na yon. Ang sarap ng reset na yun, hindi ko alam bakit. Also, meron pang isang ganyan, yung pag tumatae. Love, sorry. Sorry, Sana sorry. maintindihan mo, Alam ko, yung mga asawa namin nanonood, alam ko na kapag nagtataka sila ba't tagal na sa banyo, pag tumatae, ang tagal sa banyo. Pero kasi para sa akin, parang yun lang yung peace and quiet and alam mo yung parang nakaupo ka, 'di ba? Nagpo-phone ka. Pero yun lang yung parang yung dalawang yun. yung yung hihinga ka lang na parang Baho. Joke lang, baho. joke. Tapos right after that, grind na ulit. Yung may pressure na ulit. Oo. Ganun. Lagi yun. Ganun. Maraming makaka-relate with Hindi ko you. lang siya nagagawa sa motor. Hindi ako makaganon sa motor eh. Hindi ako maka-lean back. Pero, kidding aside, totoo yan. And hindi ito, alam ko lumabas na to sa ano eh. Parang may nag-explain no na, may mga short videos lang sa Facebook na explain na hayaan nyo sila. Hindi kami nakikisabay, hindi kami nakikiuso. We can't explain how or why. We can't explain why. Pero, it really resets yung parang pagod namin na hindi ko nga Oo. ma-explain eh. Hindi ko ano eh. Parang I don't expect everyone to understand. Lalo na yung mga wives. Yeah. Pero merong ano eh, certain comfort. And yung tahimik, yung alone with your thoughts, parang nire-reboot mo yung sarili mo. Yung kapag nag-park ka, pag-park siguro mga 5 minutes, kahit 5 minutes lang. 5 minutes lang nandun ka lang sa kotse. Kahit pinatay mo na yung makina eh. Naka-park ka, patay yung makina, nakaupo ka lang na ganun, kahit 5 minutes lang, iba yung reset na na nabibigay niya. Alam mo yung speaker siya parang, I don't know, psychologist or something. Yung in-explain niya na parang lahat ng lalaki, we have this empty box. Na we have a box for family, a box for work. Yun yung box of thoughts natin. Tapos sinabi doon na we have this empty box na dun lang, pagkapagod tayo, dun tayo pumupunta. So, ngayon ko na-realize, pagka sa kotse, yun yung pinupuntahan ko. Kasi wala akong iniisip. Ako I rin, know it's parang hard to blank. imagine, pero blank talaga. Literal, nakatulala ka lang na ganun. Pero right after, ang grabe siya makagaan. Hindi ako nag-iisip ng problem, hindi ako nag-iisip ng solution sa problem. Oo. Like, Wala. wala lang. Like, katahimikan. It takes the pressure off. Shit, paano gagawa ng lalaki yun? Hindi ko rin alam eh. Yung mga dyan, psychologist, psychiatrist, kung pwedeng paki-explain sa mga nanonood. Anyway,
wait lang. Kailangan na natin mag-end kasi isang oras na. So ayun, sa mga nanonood, what do you think of our first episode? Pick Up Coffee? Baka Baka naman. naman. House of Genesis. Nandito kami sa House of Genesis. Comicbookero.com. Hello? Sponsor ko yun eh. Hello, comicbookero.com. Pwede namin ilagay to dito. Wala lang. Anyway, that wraps our first episode of The Baggage Counter. Your survival guide sa pagiging 30. Your survival guide to the messiest decade of your life. Hindi ko sinasabing perfect kami. Hindi ko sinasabing we got it all together. Akala ko dati yung mga magulang ko, they got it all together. Hindi pala. No. Nandito na ako sa age nila. Hindi pala. Pero yun nga, this is a place to i-check-in mo muna yung baggage mo. Leave it at the door. Pag-usapan natin. Unload. And next week, pag-uusapan natin is yung how to prevent yung expiration date sa pagiging friends. Tsaka maraming, I'm sure mawawala rin kami, mag-off topic din kami. Tapos pero itong podcast na to is really about being in your 30s. Again, thank you for being with us. Welcome to The Baggage Counter, your survival guide sa pagiging 30. You Alright. may now check out your baggage and get the fuck out of here. Get the fuck out of our warehouse! Welcome to The Baggage Counter. See you next See you next week.